Here comes the ladies. Hi, my name is Sam. And this is Chloe. Join us in our podcast. As we talk about relationships, love, sex, Friendship, family, career, and everything in between. And everything in between. And everything in between. Oh, by the way, that's the title of the show. You got that right. Now let's do some talking. Everything in between with Sam and Chloe. All right. Hello, everybody. Welcome back to Everything in Between with Sam and Chloe. All right, so we're going to do the second episode for the pains and joys of Of motherhood. motherhood. Ayan. Well, at first we thought of interviewing a mother, but of course, you already have the best resource person here. Yes. Diba? Si DJ Chloe, she's already a mother of two beautiful adults. Ako naman, mother of toddlers. So talagang Yes. marami kaming experiences na pwedeng i-share. Ayan. So during our first episode for this topic, DJ Chloe, we discussed yung pains and joys of motherhood from the moment na yung nag-conceive pa lang, pregnant to nanganak. Yes. Ngayon naman, we are gonna tackle yung part na pag malalaki na yung Malalaki bata. na. Oo, Diba? naku, ayan na. Gaano kalaki? Like, millennial ba? Gen Z ba? Actually, I find it really, tawag dito, parang feeling ko sa parenting, mas challenging talaga yung magpalaki ng teenager. 'Di ba? Kasi parang ando na yung yung syempre may sarili na silang buhay, may sariling mundo, they have their friends. College, actually. Oo, yan. Oo. Yung mga teenage life na yan, from high school to college, dun ka makakaramdam ng medyo, alam mo yung kumakawala na talaga sa'yo. Kasi I Diba? remember, nung high school sila, medyo matatakot mo pa eh. Mm. Pero nung nag-college na, medyo nagkakaroon na ng opinion. So yun, lalo na pagka graduate na yan at Correct. magsimula ng magtrabaho, nako talagang solid na ang mga opinion nila sa buhay. So yung high school, medyo okay pa yan eh. Kaya mo pa itago sa bahay yan pag gusto mo. Susunod pa yan sa'yo. Mm-mm. Pero yun, pag nag-college na talaga, yun medyo challenging talaga yan. Kasi syempre natuto na sila ng, what is being done outside the home. Yes, Yung oo. tipong, medyo they are already having a glimpse of adulthood eh. And a little freedom. Yes, a little freedom. Tama ka dyan. Nag-aaral na, tapos marunong na mag-commute, ganyan-ganyan. Medyo may konting feeling independent kuno na hindi pa naman kasi humihingi pa rin naman ng baon sa'yo. Correct. Yun. I think it's important that we, as mothers, ma-remind natin yung children natin every now and then na, no matter what they do, no matter what age, we are still their moms. Yes. Diba? And as long as nasa poder mo, kailangan follow the rules pa rin. Correct. Kasi kung gusto mong ikaw na ang masunod, buhayin mo na ang sarili mo. Ako ganun lang ang ko eh. Ganun lang ang patakaran ko. For as long as nandito ka, you abide. Correct. Buti na lang kahit medyo may konting tawag dito, may tawag dyan eh, yung I can't, it's at the tip of my tongue. Pero sumusunod pa rin kahit alam mong may struggle sa pagsunod sa'yo. Kasi Correct. sinasabi, kung kaya mo na, go. Mm-mm. Pero nung nagtrabaho na kasi, lalo na yung bunso, kung dun niya na-realize na magastos pala siya. Diba? Diba? And you as the mom, you're just paying for everything. of Yeah, course. hihingi lang sa'yo, diba? Magastos pala sila. Oo. Kasi ako naman, aside from being a mom of toddlers, of course, yung aking husband, meron kaming mga teenagers from the late wife. Diba? So yung teenagers, halos ako na rin yung naging nanay nila. Naku, mahirap yun, Sam, Oo, ha? yun ang umpisa kong I napalaki. commend you for that. Yun ang una kong napalaki. Ang teenagers bago yung aking mga toddlers. Oo. So, ang napapansin ko lang is, I always remind them na, no matter kung anong ma-achieve mo sa buhay mo, kahit malaki na kinikita mo, adult ka na, or nasa poder ka pa ng magulang mo, wala kang karapatang mambastos at Tama. magmalaki sa magulang mo. Tama. Diba? Ako naniniwala naman ako na, as parents, we should also listen to our children, especially pagka may opinion na. Kasi hindi naman talaga palaging tama ang magulang. Totoo. And ito, I have learned when I became a parent, tapos malalaki na yung mga anak ko, I've learned to apologize to my children. Kasi ako, histrionic akong tao. So, nare-realize mo rin, parehas kasi kayo naglo-learn eh.
sorry, parehas kayo learning. Mm-mm. You're learning as a parent. It's a never-ending process of learning. So ikaw, as a parent, you're also learning how to be a good one. And it's always parang A work in progress. A work in progress. It's always parang, sandali, pumalpak yata ako sa ganito. Yes, Dapat oo. yata hindi ko to sinabi, ganito. Mm-mm. Minsan kasi meron tayong iniisip na akala natin, tatanggapin na lang kung ano yung Mm-mm. sinasabi natin. Kasi anak naman natin yan, hindi mali. We should Mm-mm. also consider their feelings. Correct, Diba? So correct. pagka may mali kang nasabi or mali ka sa point na yon, wag mo nang ipilit, hindi, ako yung magulang, parati akong Mm-mm. tama. Hindi na uso eh. Correct. Ako, ina-explain ko talaga. Mm-mm. Sinasabi ko why ganito ang point, why kailangan ganitong part nyo maintindihan. Yes, Kasi oo. just when you thought that we are mean, na kami yung kontrabida sa buhay nyo, once you step outside of the home, you'll meet Totoo. a whole lot of people that Totoo you would yan. say na, oh my gosh, my parents are actually not the worst people in the Oh world. yeah. Diba? Ay, sabi ko nga sa anak ko, you think I'm wait till you get a boss. Yes. Diba? Akala mo ako mahigpit, ako kontrabida lagi. Yes. No, Feeling nila you- kasi kontrabida tayo, diba? Yeah, you wait till you get a boss, hindi ka papasensyahan. Hindi ka papasensyahan sa workplace. Correct. Yun ang lagi ko sinasabi. Ay, naku, totoo yan, Diba, Sam. ang hirap pag tsaka lalo na pag medyo they're starting to, parang kunyari, minsan feeling mo na talagang na-hurt na sila. Oo. Tapos nasa heated discussion kayo, parang may pinagtataasan ka na rin ng boses. Oo. Diba? Parang, Ang sarap lagyan ng sili ang bibig. saka yung yung manner of tone nila minsan parang tono pa lang disrespectful na. Oo. Landline? Ay, may tumawag. Hello? Mamaya na, nagpa-podcast po kami. Maya na po kayo tawag. Okay. Totoo, So, going totoo back yan. yun nga. Alam mo yung, kaya pala ganun na lang katampo ang mga nanay natin nung araw. Oo. Pag Maalala nakakaramdam mo, no? sila ng pambabastos sa atin, na medyo magbago lang yung tono. Tono ng boses. Pabalang tayo sumagot. Yung, aba! Yung, Oo. opo lang, ganun sumagot, di ba? Inis na mga nanay natin. So, Oo. ngayon, ganun pala. Totoo yan. Diba? At saka, tayo naman bilang nanay, we try to avoid yung, alam mo yun, feeling mo na parang, ka lagi, disrespected nanay. Oo. Kasi may time na ganun minsan, if we, as moms, kung masyado mo palaging didibdibin, like, or you take everything literally, lahat ng sinasabi ng mga bata, lalo na kung Ginagawa o medyo pinapakita. may edad na yan, parang feeling mo you're always the disrespected mom. Oo, totoo Diba? yan. Oo. Tsaka alam mo, isa pang pinakamahirap din, bilang parents tayo, no? Yung pagmalaki na yung anak mo and they're going through something, may struggle sila sa buhay nila, and then they make the wrong decisions. So parang, one of the hardest part of being a parent is, watching your children struggle Mm-mm. or get hurt because of a wrong decision that they've made, but you have to allow them, Yeah, 'di ba? Go through it correct. para alam nila kung paano nila itatama yung sarili nila. Kasi hindi naman pwedeng palaging kakampihan mo yan or Correct, whatever correct. or isasalba mo. Of Let them course. have a taste of their own medicine. Exactly. Well, hanggang kaya mo naman syempre na alalayan, nandiyan ka. Pero sometimes you have to allow them to get burned. May na-experience na akong ganyan sa mga teenagers namin na, parang, Mami, dapat pala nakinig ako sa'yo. Dapat, Oo. sabi ko, maraming bagay na talagang mai-experience mo kasi nagde-decide ka on your own. Oo. Sabi kong ganun. Pero, wag mo namang paabutin sa point na lahat na lang, hindi ka mag-iisip ng maayos sa decision mo kasi hindi na ka namin matutulungan bilang magulang sa lahat. Tama, Diba? tama. Talagang hindi mo may iwasan yan. But there are decisions that you can help yourself with na para hindi na humantong sa ganyan. Oo. Diba? Kumbaga parang Yes. sila na mismo dapat matutong mag-assess sa tamang kilo sa Sa tamang sitwasyon. desisyon. Diba? Oo. Tamang sitwasyon. Kaya, Kung anong kailangan nilang gawin. Mm-mm. Kasi sinabi ko nga sa kanya, we cannot always provide a solution for you. Exactly. Lalo na pag mga, na sila, college, Oo. going to adult. For adult na talaga, hindi pa laging nandyan tayo. Diba? For example, sa pag-aaral na lang. Mm. 'Di ba? Sabi ko, ang pag-aaral lalo na in college, you have to consider now since medyo natamaan sila ng K-12, pag-graduate nila, anong edad na sila? Yeah. 'Di ba? Hindi na katulad nung time natin. At the age of 16, wala kang choice. First year college First year na. college ka. Oo, Diba? actually, I realized napakaano pala natin, baby pa tayo. Oh, no? parang you are forced to be matured and parang get out of your comfort zone. Tsaka iba ang embrace mo college yung life nun. Oh, iba. Diba? Iba. Oo, imaginein mo na lang yung sa pag-commute and all. Mm. Naalala mo no, nag-aagawan tayo sa
schedule na umaga. Kasi kahit tayo ayaw natin ng gabi. Correct. Ayaw natin umuwi ng gabi, takot tayo. Correct. Eh wala pa namang Grab nung panahon. Hindi ka Oo. naman hindi ka matatrack kung nasaan ka na. Your Unlike ngayon. option is just bus and jeep. And That's jeep. it. Totoo yan. Tapos kung sa inyo, kung may tricycle, Kailan diba? lang naman, actually, nung year 2000 lang naman nauso yung mga aircon na FX eh. Oh, Noon diba? lang time na yun. Pero parang siguro mga 99, 98, doon lang nauso yung mga FX na bumabiyahe ng to the U-belt, na the aircon. Pero majority are just jeepneys and buses. I remember noon, agawan talaga sa subjects na pang umaga hanggang hapon. Kasi kahit ako noon mismo, ayoko umuwi ng gabi at takot ako. Correct. Diba? Mangyari dyan sa'yo. Parang may katulad nga nung isa, yung dalaga namin. Sabi niya, Mami, alam mo, sumakay ako ng jeep nung nakaraan, yung pagkatapos mo akong i-drop sa may kanto daw ng village. Sabi niya, merong yung assistant nung driver ng jeep, tingin daw ng tingin sa kanya. Tapos ngiti diba? na ngiti. Eh may katabi din siyang middle-aged woman na na napapansin na sinita yung lalaki. Oo. Bakit pa tingin ka ng tingin dito? Pero nararamdaman ng anak ko, hindi siya nagtatanggal ng mask or talagang she's Tinitingnan trying to siya. avoid the eye contact. So parang she feels harassed just by, Oh, tingin pala. tingin Totoo pa lang, yan, totoo nahaharas yan. na siya. Ba't ka pa tingin ng tingin? Wala na akong ginagawa. Hindi naman ako nagpapakit sa'yo. Ba't ka tingin ng tingin? Oo. So, parang nagpapakit yung assistant nung jeepney driver. So, sinita nung Buti kinumpronta na lang. kinumpronta nung middle-aged woman na kasabay niya. Bakit ba tingin ka dito? Eh, sakto, bababa na siya. Bababa na siya. Tapos, sabi sa kanya nung babae, teka muna, huwag ka muna umalis kasi ikaw ang victim dito, rereklamo natin to. Naku, pasensya na po kayo kasi late na ako sa klase. Alam mo yun? So, nagmamadali diba? siya pumasok, dinedman na lang niya. Wait. Doon niya na-realize, sabi niya, Mami, grabe mga trip ng mga tao. Oo. Tapos meron pa nga daw, kasi yung sinasakyan nila around Alabang na parang yung mga Egypt, digital na yung bayad. So, iaano mo yung GCash mo para makuha yung bayad. May Oo. mga adults daw na kasabay niya, na hindi naman estudyante, na Miss, pasabay naman ang bayad. Ay, Parang tapos bibigay sa kanya yung pera. gamitin yung GCash niya, ibibigay sa kanya yung pera. Ay, ganun? Eh, may na-experience siya, may one time siyang pinagbigyan, hindi siya binayaran at all. Diba? Eh, ng paano kung adult. eksakto? Yun nga. Grabe. Kaya natuto Ang na siyang... daming manloloko Oo, talaga. kaya natuto na siyang magsabi na, ay hindi pwede. Tinuturuan ko naman, ginaguide, sinusunod naman niya. Sabi ko, matuto kang magsalita ng maayos nang hindi pa bastos kasi mas matanda pa rin sa iyo. Sabi ko, ay pasensya na po, hindi po pwede or hindi po kaya ng load ko, sagad na po. Tama. Diba? Oo. Tapos dead mo na lang, wag mo nang kausapin. Ganun naman ginagawa niya. Na-appreciate ko naman, nagkukwento siya sa akin. Kasi parang, doon niya na-realize, Mami, grabe mga tao sa labas. Hindi ko maintindihan anong mga trip nila. So, Oo, sabi ko, diba? see, now you realize that your parents are not the worst people in your life. Correct. Totoo yan. Ay, nako. Totoo yan. Yung mga simpleng bagay na ganun, doon nila nare-realize na, sometimes they feel na bawal lang ganyan, umuwi ka na maaga, huwag ka magpunta sa ganyan, tigilan mo na yung ganyang kalokohan. Akala nila, puro tayo, bawal. Oo, paranoid. Oo. Jesus, hindi Diba? lang nila alam. Dami na nating nakita kasi. Nauna na tayo. Correct. Diba? At least nare-realize nila Tama. na kaya ang mga anak, dapat tayo let's be good sons and daughters to our parents no matter what age we are in. That's true. At lalo na yung mga teenagers and college students dyan. Kasi we all know naman na hindi lahat ng tao sana all mayaman. Tama. For middle class people and yung mga medyo nasa lower class, the best gift that your parent can give you is yung education that they're providing That for is you. true. Bala nyo yan, Oo, kumbaga. diba? Bala nyo yan. Magkaroon kayo ng chance kasi hindi lahat napapag-aral eh. Mm-mm. Hindi nga napapag-aral ng gustong kurso. Correct. Diba? Ikaw ba nasasabi mo minsan sa anak mo, nako, ganyan ka pa lang, ginaganito mo na ako, Ay, what oo. more? Pag wala na akong silbi. Oo. At ako yung oo. matanda na, mahina na, gaganyan-ganyanin mo pa rin ako. Ay, dramatista ako, mother. Dramatista ako. Lagi daw akong nagdadrama. Kasi sabi ko sa kanila, sige, pabayaan nyo ko. Sabi ko, upo ako dyan sa baba ng LRT, may placard. Yung anak kong isa, abogada. Yung isa, ganito, dietitian. Pero pinabayaan ako. Tawa sila ng tawa sa akin. Napaka-drama mo, mother. Yun nga, pero alam mo, totoo yun eh. Sabi ko nga sa kanila, ganyan, malakas pa kami ng tatay nyo. Ganyan na Ganyan kayo, na, oo. mga ugali nyo. What How more? much more? What more kung mga retired na kami, we're Totoo. just, living off our investment and pension, yung hindi na kami nag-work, anong kayo na yung magbabayad ng kuryente, Tama. or baka kasama nyo lang kami sa bahay kasi nakabili kayo ng sarili nyong bahay, tapos Yeah. ititira nyo kami sa inyo. Parang itatrato nyo ba kami as pabigat sa buhay? Tama. Diba? kaya we
also have to be ready kasi minsan kahit anong gawa mong pagpapalaking maayos, you really never know how they would turn out. Totoo Diba? yan. Minsan masyashock kami mga malalaman kang ganyan. Ganun? Ginawa niya yun sa magulang niya. Pero parang, alam mo naman na pinalaki, pinag-aral and Oo, all. Pero meron pa totoo. rin talagang lumalabas dyan na medyo kakaiba ang ugali. Totoo. Pero alam mo, dapat talaga ma-instill natin sa mga anak natin yung, the family is the core of any relationship, 'di ba? Any beautiful relationship starts within the family. That's Even right. the simple relationship ng single parents, mom and anak or Oo. dad and anak. Family pa rin yun kahit na wala kang both parents. Oo naman. When you have a parent with you, you're still a family. Yes, pamilya pa rin kayo. Oo, so kailangan maintindihan nila yung value ng family because there was one remark na nag-away yung mga teenager namin, yung boy and girl namin. Narinig ko, although alam ko naman parang it's so petty kasi talagang pambata. Sabi niya, ayoko nga, mas gusto ko pa nga kapatid yung mga friends ko kaysa sa'yo. Alam mo May yun? ganon talaga. Oo, may ganon. Dumarating sila sa ganung Diba? point. I really have to explain that is a very offensive remark. Yeah. Kasi sabi ko, no matter what comes in your life, kahit ano pang Family marating is mo, family. diba, your family will always be there. Yes. Tutulungan ka. Alam mo nga, sabi ko nga pag naka-experience ka ng heartbreak, the only maiintindihan mo that the only thing that's really constant in this world is your family. Yun Correct. at yung pa rin ang sasambot sa'yo. Correct. Magka-problema ka man sa, say for example, sa pera, pagdating ng panahon, sa puso, pamilya mo pa rin ang dadamay talaga sa'yo. And Correct. you're lucky if may family ka, na dadamayan ka. When you feel a little bit disrespected by your kids, how do you react? Tampo talaga. Hindi kasi ako, sa totoo lang, when I'm really mad, hindi ako masyadong nagsasalita. Siguro mali, pero para kasi sa akin, kesa may masama akong masabi sa kanila or sabagay. pagsisisihan ko rin yung nasabi ko, I just keep my mouth shut. And then I turn around. And then nagtatatalak ako sa sarili ko mag-isa. Na parang siya yung tinatalakan ko. Yung lahat ng gusto ko sabihin na nakamamatay, sinasabi ko, kung sino lang ang kaharap unan. Sinabi ko na sa'yo. Tapos pag nailabas ko na, kalmado na ako. At Saka ko least, na lang oo. Pero, that is your way of Yeah, organizing your thoughts, diba? yes. Oo, kasi lumaki ako sa hindi organized yung thoughts ng nanay ko. So alam mo yun, kung anong gusto sabihin, sasabihin. Iba kasi training sa atin nung araw. Oo. Hindi na pwede ngayon. Sa mga bata yung mga Totoo. ganon. Iba yung generation nila. Nakakalungkot na tayo talaga kailangan na natin pag-alanganan yung mga anak natin kasi hindi mo alam kung anong pwedeng gawin Correct. because of too much information. Correct. Diba? So I think, para sa akin, it works for me. Kasi hindi kami nagka-clash agad. Pero there are times talaga na sumasabog ako. Oo. Lalo pag kasama ko sila. Like for example, ako nagda-drive. Tapos marami silang sinasabi, may instructions, whatever, dito i-drop tulad ng mga graduation and all. Oo. Tapos nagkamali na ako ng diskarte. Nag-freak out talaga ako sa loob ng kotse. Tahimik silang dalawa. Hindi mo na ako pwedeng sagutin pag gano'n. Tamaan ka talaga sa akin. Correct. Parang lang, one word, enough. Oo, talaga. Hindi, freak out talaga, Oo. mother. Talagang nakakahiyang makita ng ibang tao. Alam mo yan. Nasa loob lang naman kami ng Oo, kotse. correct, Pero as much correct. as possible, pagka alam kong, kasi nangyayari talaga yan, minsan masasaktan ka na sa mga sinasabi nila eh. Totoo. Diba? Tinitiis ko na lang. Tapos, nare-realize naman nila. Oo, na may mali sila. Nare-realize nila. Alam mo, isa nga napansin ko sa generation nila, of course tayo, joys ng motherhood yung nakikita natin na successful sila. Of course. In whatever they do, sa studies or sa trabaho. Pero sobrang painful din makita sa magulang na yung medyo mababa yung EQ ng anak natin. True. Alam mo yun? Oo. Diba? Emotional. Yung emotional Yes. quotient nila, parang they easily get affected or swayed by Yes. whatever. Diba? Parang it's like their emotions is ruling over them. Yes. Na Diba? parang napakadaling ma-disappoint, diba? Like, magkaroon lang ng rejection. Yes. For example, halimbawa, pa nag-apply ng trabaho, ina-expect na makukuha tapos hindi nag-materialize. Parang grabe na yung dating sa kanila nun. Parang, yun, one time nga, yung Gen Z ko, tinanong ko nung nagtatrabaho na, how are you? I don't want to live anymore. Yeah. May mga ganun.
life is difficult. I don't want to live anymore. Sabi ko, nagsisimula ka palang mag-commute. Oo. I don't want to live anymore ka na. Cute pa nga mag-reacting Gen Z mo. Kasi yung college namin, pag umuwi, araw-araw may rant. Pag nagko-commute, Mami, nakakainis sa jeep, sa bus. Tapos mamaya, Mami, alam mo, nakakainis na sa sakyan kung ano. Lahat, ang unang term niya lagi is, Mami, nakakainis. Sabi ko, parang ganyan din yung sinabi mo kahapon. Ano ba? Araw-araw ka ba magrereklamo? Sabi ko, alam mo yung mga ganyang bagay, matuto kang anuhin yan. Don't let it affect you or your day. Though nakakainis talaga. It's irritating, I know. But, these are the things that you cannot control. Oh, everyday yan eh. Oo. Ayun, napansin ko talaga sa generation nila, medyo parang yung EQ nila may konting imbalance. Totoo. I'm not saying na poor ang EQ ng lahat ng generation nila, but parang may konting pasulput-sulput ba? Na parang biglang they're at their highest, very resilient sila, strong personality. Kaya ko to, Oo, gano'n. tapos biglang all of a sudden, bagsak. Parang ang baba-baba ng EQ, parang napakasimple lang, hindi nila masyado ma-absorb, na parang, mo yun, ang hirap i-explain. Kaya nga, lagi nga ako may disclaimer pag nagkakwento ko. Oo. Sinasabi ko lagi, alam nyo, hindi ko kinukumpara ang sarili ko sa inyo. Pero ganito ang naranasan namin nung araw. Totoo. Ngayon, kung ganyan ang EQ namin or the way we absorb things that's happening, what's gonna happen to me? With Correct. today's technology and lahat ng mga bago meron ngayon or whatever. Alam mo, iba kasi yung ngayon eh. Oo. Diba? Mas highlighted eh. Oo, Mas totoo. highlighted. Punta ka lang sa social media, na-highlight na. Diba? Kung ano man yung nararamdaman mo. Correct. Pero kaya diba? nga dati siguro yung generation natin talagang dikdikan yung pukpuk sa atin ng magulang natin, talagang harsh kung harsh. Oo. Sobra, oo. Kasi kailangan mo maging matibay. Kaya sabi naman ng anak ko noon, kaya daw yung mga generational trauma, yung trauma ko daw, napapasa ko din daw sa kanila. Ganito. Dami yung terms. Correct. Yung mga panahon na yon, noon, pag nabugbog ka ng magulang mo, tawag doon, disiplina eh. Correct. Ang mga terms pa noon, kulang sa lunod yan ng Oo. anak mo, ganyan. Imagine, lununurin ka. Correct. Diba? Ngayon, naku, mapagsabihan mo lang, may psychological yan sa anak mo, May ganyan. psychological impact na Oo, kaagad. impact na agad. Yung mental health na, Oo. saka malulugar. Correct. Parang hindi mo alam kung ano bang klaseng approach ang kailangan mong gawin. That's true, Diba? tama. That's why tama yung sinabi mo, it's a work in progress, Oo. being a mother. Mas marami tayong joys, of course, It's challenging to be a Gen Z, a millennial sa mga panahon na to. And it's also challenging to be a parent of a Gen Z and a millennial sa mga panahon na to. Correct. Kasi, ano ba yung lagi kong ginagawa? Woke na ang lahat. Oo. Noon, na-forgive ko yung parents ko kasi yun lang naman yung alam nila. Wala din Oo. naman. Di ba? Tapos, sa probinsya pa, ganito lang din naman. Plus, the opportunities that they had, hindi naman sila nagkaroon ng opportunities na tulad ng opportunities ko sa buhay. So, naintindihan ko na ganyan. So, kaya minsan yung mga ganyan na bagay, huwag mong dadalhin yan hanggang pagtanda mo. Correct. Kailangan maintindihan mo yung mga magulang mo why they were like that. Para mas Correct. maging magaan din ang buhay mo. 'Di ba? Correct. Like yung nga sinasabi sa kanila we cannot solve everything for you, but we're always here to listen to whatever. But there are things na kahit hindi mo na sabihin, common sense na lang ang kailangang gamitin. That's right. O 'di ba? Nag-message yung anak ko na ngayon lang niya 'to ginagawa na sinesend niya yung track ng TNVS niya. Yes, oo. Yung panganay ko lagi yan, walang palya siya kung hindi pa namin sabihan. Minsan Very sisend niya confident. tapos na nakarating na siya doon. Oo. Ano pang habol ko dyan? Correct. Ay, naku. Sige, before we end this episode, ano yung magiging parang pinaka-joys mo as a mother and your pain as a mother? The joys, of course, yung napatapos ko yung dalawa. Nakita ko sila na they're both professionals. Inabot ko, napatapos ko, naigapang ko. Tapos yung bunso, alam mo naman yung bunso ko may sakit yun, di ba? Na hanggang ngayon, she's still, may mga kasabay kasi siya na wala na. Oo. So, yun, na parang sa sarili ko, achievement ko yun. Correct. O yun na yun, okay na yun. Kahit makita ko lang sila, sabi ko nga na kinakaya nyo yung sarili nyo and happy na ako yung isa nag-move out na. Oo. And the pains, pains, siguro yung sinulo ko, choice ko naman yun eh. Correct. Mali naman kasi yung mga choices ko. Pero actually, But hindi nga painful yun eh. Kasi if you did not choose
to do that, diba? It can be a different kind Oh of pain. yeah, it could have been a different life for me, 'di ba? correct. Pero choosing the wrong person also gave me the kids that I have now. So parang hindi ko na rin naman wala na. Wala ka ng Sam, pain. wala na Tanggap ako. mo na siya. Yeah, I think pain is part of life. And, hindi naman pwedeng all-time high happy ka lagi. Correct, Diba? correct. Hindi mo ma-appreciate yung anong meron ka na ngayon, yung happiness, yung pagtsatsaga and all, kung hindi ka na-go through dun sa levels ng pain, kung ano man yun. And sabi ko nga, yung anak kong bunso, may sakit siya. Yung panganay ko, isa din yun, may maintenance din yun, asthmatic din yun and all. Parang in the next lifetime, kahit ganun pa ulit sila, I'd still choose them to be my children. Correct. Yun. Wow. Beautiful Oo, words, diba? DJ Chloe. Ako naman, ang joys ko would be, I was given a chance to become a mother. As Yeah. in like, biologically, nakapaglabas ako ng dalawang Dalawa, bata sa diba? mundo. Sabi And ko of sa'yo course, nun, diba? I was given a chance also to be a mother from the heart. Kasi Yeah. hindi ko sila nilabas sa katawan ko, pero galing sila sa puso At ko. mahirap yun, hindi lahat is cut out para sa ganyan. Correct, Diba? correct. At saka ang pains ko naman would be, siguro, yung sinabi mo nga na it's an unending process. Oh, yeah. Yung motherhood. Parang the struggles will always be there. Yung difficulty, yung sacrifices mo, those are the pains of a mother. Pero constant na yan, andyan na yan. Oo. Diba? Andyan yan hanggang pagtanda natin. So, yun yung mga current pains ko. Pero katulad nga na sinabi mo, hindi naman pwedeng happy ka lang palagi. Oo. Pero yung pains na yan, it is what makes you to be a strong mother. Yeah. Kaya na-appreciate ko din yung pain na yan. Yeah. In addition pala, no, ito lagi ko tong sinasabi sa anak ko. Kasi kasi ngayon parang nababaliwala yung sacrifices ng pagiging parent ng ina kasi sinasabi nila na hindi naman namin hiningi na ipanganak Yes, mo kami. And oo it is nga. your obligation. That is correct. It is our obligation True. to give you a life, to nabigyan kayo ng chance sa buhay, palakihin kayo, everything to provide. But you also have to remember, okay, that we also have a choice. Correct. 'Di ba? Parang there was a time nanonood kami kasi sabi ng anak ko, di sana para hindi ka nahirapan, parang sabi ganyan, dapat hindi mo na lang ako pinanganak, ganito. Wala na nga, nandyan ka na nga. Kaya nga, pinipilit natin, parang pinapanindigan ng nanay mo yung obligasyon. And then one time, we were watching something sa YouTube. It was about babies that are being that are being sold. Sorry, that are being sold. And I told her, see, that's what I'm telling you. We have a choice. Correct. If your mother chose to sell you, what's gonna happen to you? Hindi siya nakaimik. Kasi even if natin yon, it's our obligation. Remember, may choice pa rin. Pero kung pinipili ng magulang nyo na igapang pa rin kayo, panindigan kayo kahit nahihirapan, yun man lang i-acknowledge. Oo. In ng addition mga to anak, that, diba? para mas mapukpok natin yung sinabi mong yan. Kasi mothers have a choice, but the moment that you chose them, you chose love. Yes, that's Diba? correct. Because the moment na nabuo sila sa sinapupunan mo, minamahal mo na sila. At ito nabasa ko to anything your mother, anything that she's doing for you after you're of legal age, ano ba, sa Amerika 18, dito sa atin, okay, 22 o 24, anything after that is out of pure love. Correct. Totoo Diba? yan. Pure love na yun. Kasi kaya mo lang sarili mo, hello, Correct. diba? Kung ang dami mo nang kaya ko na to, kung anong feeling mo, 'di ba? Oo. Pero minsan maghugas na lang ng kinainan mo, hindi mo pa nga magawa. Iwan mo pa rin doon. 'Di ba? Aminin Diba? nyo 'yan. Ay, nako. Ay, Kaya tayo, nako. let's all be loving mothers. And as, mga anak naman, sons and daughters, mahalin natin ang ating mga ina. That's Diba? true. Mahalin natin ang ating pamilya. Because the moment they chose us, they chose love. That's correct. Diba? True. There you have it. What a lovely discussion with DJ Chloe. And, I really enjoyed this hour talk about the pains and joys of motherhood and Everything in between. Bye!